Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Esmer. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Sadyang puno ng hiwaga ang mundo. May mga bagay na nangyayaring hindi maipaliwanag kahit ng pinakamatalinong tao o ng mga sopistikadong kagamitan ng siyensya. Ito ang karanasang ibabahagi ng isa nating masugid na tagapakinig. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang sayantipiko sa kagawaran ng likas na yaman itong si Esmer. Nagtapos sa kursong biodendrology sa isang mataas na pamantasan sa Europa ang binata. Nagpa siyang umuwi ng bansa upang dito ay pagpatuloy ang napiling propesyon. Para kay Esmer, lahat ng pangyayari ay may kaukulang paliwanag. Ito ang naging paniniwala ng binata hanggang sa tuluyan itong magbago dahil sa isang kaganapan. Minsang nadestino sa bayan ng Masbate upang imbestigahan ang malawakang pagkamatay ng mga nitibong puno sa lugar. At dahil ito ang pangunahing saklaw ng kanyang bukasyon, hindi nagdalawang isip ang binatang puntahan ng lugar. Mabuti naman at hindi mo tinanggihan ang alok ng gobyerno, Doc Esmeralda. Sa totoo lang kasi, maraming ayaw sa lugar na yon. Bukod sa liblib na lugar, marami din daw na naninirahang rebelde. Wika ng boss ni Esmer. Kinausap nito ang binata bago pa man tumuloy. Alam ko naman po yun, sir, pero hindi naman po ako natatakot. Wala naman akong gagawing masama sa lugar. Mananaliksik lang ako. Kailangan ng kasagutan ng pamahalaan tungkol sa nangyayari dun eh. Kaya ito po ako. Huwag kayong mag-alala. Makakauwi ako ng maayos. Makakauwi ako ng buo. Pabirong tugon ni Esmer. Kinabukasan ay lumipad na ito sakay ng eroplano ng militar. Pansamantala siyang nanirahan sa isang baryo malapit sa mismong lokasyon. Paglapag sa probinsya, kagad siyang sinamahan ng mga sundalo papunta sa baryo upang katagpuin ang pinuno nito. Maligayang pagdating sa aming munting baryo, Doc Esmer. Naikwento sa akin ng alkalde ang pagdating mo. Kaya pinahanda ko na din ang kubong patutuloyan mo pansamantala. Halika, ilagay mo muna ang mga gamit mo doon at kakain tayo ng tanghalian. Wika ng matandang pinuno na itago na lang natin sa pangalang Tatang Munding. Matapos ilapag ang mga gamit, kagad nagpunta ang binata sa sinasabing bahay ng matanda. Pagkarating doon, tumambad sa kanya ang napakaraming pagkain. Aba, parang may fiesta. Para kanino naman po yung mga pagkain na yan? Bakit parang sobrang dami? Tanong ni Esmer. Para sa inyo yan, Doc. Pasasalamat dahil tinugon niyo ang paghingi namin ng tulong. Tugon ni Tatang Munding. Napakamot ng ulo si Esmer. Bahagyang nakaramdam ng hiya. Naku Manong, huwag niyo na pong alalahanin yun. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko. At isa pa, bakit hindi natin pagsaluan yung pagkain? Napakadami nito. Tawagin niyo na po yung iba. Tugon ni Esmer. Ay, kung yan po ang gusto niyo, Doc. Ipapatawag kong ilan sa mga kasapi ng lupon dito sa baryo. Wika ng matanda. Ilang sandali nga ay nagdatingan ang mga ito. Kabilang sa kanila ang isang lalaki,
na halos kasing edad lang ni Esmer. Puno ng tato ang braso nito hanggang muka. May suot din na kwintas na animoy itlog ng isang maliit na ibon. Napatitig si Esmer sa lalaki. Napansin naman ito ni Tatang Munding. Nga pala, Dok. Siya si Ruben. Isa sa mga kasapi ng lupon. Albularyo din siya sa baryong ito at magiging gabay niyo papunta doon sa agubatan. Huwag po kayong mag-alala, mabait po yan kahit ganyan ang itsura niya. Tumayo ang lalaki. Nakipagkamay kay Esmer. Magandang tanghali po, Dok. Ako si Ruben. Ikinagagala ko po kayo makilala. Wika ng lalaki. Ganon din ako, Ruben. O siya, simulan na natin yung pagkain. Tugon ni Esmer. Habang kumakain ay hindi nito maalis ang tingin kay Ruben. Tila may kung anong kakaiba sa taong iyon na hindi niya maipaliwanag. Matapos ang tanghalian, nagtungo sila sa tanggapan ni Tatang Munding at doon pinag-usapan ang tungkol sa nangyayari. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang nangyayari dito. Hindi namin alam ang totoong pinagmulan nito. At saka, Hindi nito naituloy ang sasabihin dahil dinuktungan ni Ruben. Hindi kagagawa ng tao ang pagkamatay ng mga puno sa bahaging yun. May kung anong kababalagan sa lugar at ilang beses ko nang sinabi sa inyo pero walang nakikinig sa akin. Wika ni Ruben. Nakuha nito ang atensyon ni Esmer. Paano mo nasabing may kakaibang kababalagan ang nangyayari sa lugar? Tanong ni Esmer. Bakit hindi ikaw mismo ang pumunta doon, Dok? Sasamahan kita para makita mo. Tugon ni Ruben. Sumang-ayon naman si Esmer. Kagad nitong hinanda ang mga kagamitan. Kinabukasan maagang nagising si Esmer. Paglabas nito sa kubo, nakita nitong nag-aantay si Ruben. Magandang umaga, Dok. Handa na po ba kayo? Oo, Ruben, handa na ako. Mabuti maaga kang dumating, ha? Nakahanda na mga gamit ko. Alis na ba tayo? Oo, Dok. Pero kailangan mo munang pakinggan ang mga sasabihin ko. Pag-uusap ng dalawa. Ipinaliwanag ni Ruben ang mga dapat gawin pagpasok sa lugar, lalo na ang mga pamahiin. Bagaman hindi naniniwala ang binata sa mga ganitong bagay, sinunod niya ang sinabi ni Ruben bilang respeto sa kulturang kinalakihan nito. Habang naglalakad sa gubat, hindi maiwasan ni Esmer ang mamangha dahil nagawang panatiliin ng mga taga roon ang kagandahan ng lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang dumilim ang kalangitan. Hindi inaasahan ng dalawa ang pag-ulan. Kaya naman minabuti ni Ruben na pansamantalang magganap ng ligtas na masisilungan. Hindi biro ang peligro sa lugar na to kapag umuulan. Naglalabasan ng mga limatik at delikado kapag nagpatuloy tayo, Dok. Wika ni Ruben. Ang mga limatik ay uri ng lintang namumuhay sa mamasamasang lupa sa gubat. Kapag mainit ang paligid, nagtatago ang mga ito sa tuyong dahon. Ngunit sa oras na umulan, lumalabas ang mga limatik upang kumain. Kagaya ng linta, dugo lang din ang sinisipsip ng mga ito. Ngunit dahil sa liit,
maaari silang pumasok sa mata o tenga ng tao o hayop na madadapuan. Kagad nagtayo ng tolda si Esmer at saktong pagkatapos ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang iniintay ang pagtila nito, naisipan ng binatang usisain si Ruben. Huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko, Ruben. Pero gusto ko lang talagang malaman eh. Ano yung nagtulak sa'yo para maging albularyo? Tanong ni Esmer at napangiti si Ruben. Walang pagdadalawang isip na sinagot ang tanong ng doktor. Kagaya mo lang din, Dok. Ito ang propesyong pinili ko. Sinundan ko ang yapak ng aking mga ninuno. At kung hindi niyo po na itatanong, ako ay kabilang sa sinuunang tribo ng mga lumad na naninirahan sa lugar na to. Paliwanag ni Ruben. Alam ni Esmer na magkaiba ang paniniwala nila. Ngunit hindi niya ito maaaring salungatin dahil ito ang kinalakihang kultura ng binata. Oo, tama ka. Bagaman magkaiba ang ating paniniwala, isa lang ang ating layunin. Ang makatulong sa mga nangangailangan. Wika ni Esmer. Habang tumatagal ay tila lumalakas ang ulan. Hanggang sa inabot sila ng hapon, nagpasya si Ruben na huwag tumuloy sa lugar dahil alam niya kung gaano kapanganib ang daanan. Mukhang wala tayong magagawa. Kailangan nating magpalipas ng gabi o bumalik sa baryo. Ikaw ang mamili, Dok. Tanong ni Ruben. Masyado nang malayo kung babalik pa tayo sa baryo eh. At sinabi mo mas malapit na tayo sa lugar kung saan may nangyayaring kakaiba, di ba? Kaya mas mabuti siguro, magpalipas na lang tayo ng gabi sa lugar na to. Pag-uusap ng dalawa. Gumawa ng siga si Ruben sa labas ng tolda, habang si Esmer naman nagtatala ng mga nakuwang impormasyon sa paligid. Hindi nito namalayan na merong makamandag na gagamba. Nakapasok ito sa tolda. Nakagat ang binata sa leeg, dahilan para maparalisa ito. Hindi namalayan ni Ruben ang nangyari. Hindi nakasigaw si Esmer. Kung hindi pa ito pumasok sa loob ng tolda, hindi niya nalaman ang nangyari sa binatang doktor. Kagad inusisa ng binata ang katawan ni Esmer. Nakita nito ang marka ng kagat sa leeg. Kagad natukoy ng binata ang hayop na kumagat. Dali-dali itong lumabas. Pagbalik ay may dala itong 2 malalaking linta. Bagaman hindi nakakakilos, nagagawang magsalita ni Esmer. Ruben, anong gagawin mo sa mga linta? Tanong ni Esmer. Gagamitin ko ito para masipsip ang lason sa sugat mo. Kaya huwag ka munang magpumilit kumilos. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka makakagalaw dahil sa kamandag ng balingayaw. Tugon ni Ruben. Matapos ay inilagay ang linta sa sugat ng binata. May kung ano itong kinuha sa bulsa at inilagay sa isang basong tubig. Maliit na bato na halos kasing laki ng kalingkingan. Kakulay ng lupa ngunit makinis. Kumikinang pa ito. Nakita ni Esmer na may kung anong binubulong si Ruben doon sa baso. Matapos inangat nito ang ulo ng binata at pinainom ang laman. Ano yung laman ng baso na yan? Huwag ka nang magtanong. Inumin mo na lang. Bagaman nag-aalangan, sinunod nito ang utos ni Ruben. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng ulirat ay isang puting nilalang
ang nakita ni Esmer na gumagapang sa kanyang katawan. Kinabukasan nagising si Esmer na parang walang nangyari. Dahan-dahan itong iginalaw ang kamay. Napangiti dahil nawala ang pamamanhid at pananakit nito. Marahan siyang bumangon. Lumabas ng tolda. Nakita si Ruben na nakaupo sa harapan ng apoy habang humihigop ng kape. Doc, mabuti naman at gising ka na. Halika, kakatapos ko lang magpakulo ng kape. Wika ni Ruben. Sabay abot ng tasa. Salamat Ruben pero matanong nga kita. Ano yung ginawa mo kagabi? Paano mo ako nagamot? Alam ko naparalisa yung katawan ko At hindi basta-bastang magagamot ng tubig at linta lang ang ganong uri ng kalagayan. Tanong ni Esmer. Ito ang kakayahang minana ko sa aking mga ninuno. Ang kakayahang gamitin ng kapangyarihan ng kalikasan upang makatulong sa iba. Tugon ni Ruben. Hindi lubusang maunawaan ni Esmer ang sinasabi ni Ruben. Dahil maging siya, hindi maipaliwanag ang nangyari. Yung tubig na pinainom mo sa akin. Nakita ko may nilagay ka Ano yun? Napangiti si Ruben. Inilabas ang maliit na sisidlan mula sa kanyang bulsa. Ito ba ang tinutukoy mo? Ang tawag dito ay mutya ng bahay ng langgam o mutya ng langgam. Nakikita lang ito sa malalaking bahay ng antik. May kakayahan itong makagamot ng kahit anong karamdaman. Isa din ito sa mga minana ko sa aking ama. Tugon ni Ruben. Inabot niya ang mutya kay Esmer. Manghang-mangha ang binata sa ganda nito. Ngunit para sa kanya, isang mamahaling bato lang ang hawak. Nang matapos silang magkape, kagad na inayos ng dalawa ang tolda at nagpatuloy sa paglalakbay papunta sa sinasabing lugar ni Ruben. Ilang sandali pa, natanaw na nila ang nasirang kagubatan mula sa daan. Nasa pinakababa ito ng kabundukan. Kailangan nating bumaba ng bangin, Doc. Medyo madulas ang daan kaya sundan mo ang dadaanan ko. Wika ni Ruben. Huwag kang mag-alala, Ruben. Mas malala pa ang mga binabaan kong bangin kaysa dito. Halika na. Tugon ni Esmer. Medyo matarik ang bangin. Ngunit wala itong kahirap-hirap na binagtas ng dalawa. Humanga naman ng husto si Ruben sa abilidad ni Esmer na bumaba ng kabundukan. Ilang sandali pa ay narating na ng mga ito ang bukana ng nasirang gubat. Dito nagsimula ang lahat, Doc. Ayon sa mga nakita, may mga pumasok na taga-syudad sa lugar na to at nagsimulang magukay banda doon. Wika ni Ruben sabay turo sa isang butas. Nilapitan ito ng binata at sinimulang siyasatin. Wala namang kakaiba sa butas. Ngunit nang sabuyan ito ng asin ni Ruben, biglang nag-iba ang paligid. Napatras ang binata dahil sa gulat. Hindi ito makapaniwalang biglang lumitaw ang mga bangkay ng kalalakihan sa kanilang harapan. Anong nangyari, Ruben? At saan galing ang mga bangkay na to? Tanong ni Esmer. Sila ang mga taga-syudad na sinasabi ko, Doc. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. At hindi lang sila ang nandito. May ilan pang nasa loob ng gubat. Tugon ni Ruben. Kinumpas nito ang kamay. Isang puting nilalang ang lumabas mula sa likod ng albularyo
Hawig ito ng aso, ngunit may dalawang buntot. Kulay pula ang mga mata at may makapal na balahibo. Ang nilalang na ito ay gabay ng mutya ng bahay ng mga langgam. Nakakatawa mang isipin, pero nagpakita ang nilalang na yan nung makuha kong mutya mula sa aking ama. Ang tawag sa kanila ay kutok. Pagpapaliwanag ng binata, naalala ni Esmer ang nakita ng mga panahong nawalan siya ng malay. Ano naman ang magagawa ng nilalang na yan, Ruben? Tanong ni Esmer. Kaya nitong hanapin ang ilan pa sa mga kasama ng mga ito. Malakas ang pang-amoy ng mga kutok, kaya magagawa niyang matunton ang kinaroroonan ng mga taga-syudad sa loob ng mahigit 100 kilometro. Tugon ni Ruben. Hindi rin makapaniwala si Esmer sa mga nangyayari. Ngunit nasasaksihan niya ito. Kaya kahit papano, nawawala ang pagdududa ng binata. Matapos amuyin ng mga bangkay, mabilis na tumakbo ang kutok papasok ng kagubatan. Nag-iwan ito ng mga bakas na pwedeng sundan ng dalawa. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanila ang 4 na kalalakihan na patuloy sa paghukay. Nanlaki mga mata ng dalawa dahil ang hinuhukay nila isang sinaunang lipingan. Tatayo sana si Esmer nang bigla siyang pigilan ni Ruben. Sandali lang, Dok. Hindi ba gusto mong makita ang magagawa ng kutok? Manood ka. Wika ni Ruben. Muling naupo si Esmer sa tabi nito. Inabangan ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa nagpakita na ang kutok. Tila hindi ito napapansin ng mga kalalakian. Patuloy pa din ang pagbubungkal ng mga ito sa lumang lipingan. Naglakad paikot ang nilalang sa kinaroroonan ng mga lalaki. Unti-unting nabalot ng puting usok ang paligid. Biglang nahinto sa ginagawa ang mga ito. Inikot ang tingin sa paligid. Ilang sandali pa ay tuluyang kumapal ang usok. Hindi na makita ng dalawa ang nangyayari sa loob. Ngunit narinig na lang nila ang malalakas na sigawan. Ruben, anong nangyayari sa kanila? Tanong ni Esmer. Pinaglalaroan sila ng kanilang paningin. Ang usok na nalikha ng kutok ay nagbibigay ng mga guni-guni sa sino mang makakalanghap nito o mapapaloob dito. Kaya kung ayaw mo mapahamak, diyan ka lang. Tugon ni Ruben. Ilang sandali pa ay tumigil na ang sigawan. Unti-unti na ding bumaba ang usok. Nakita ng dalawa ang 4 na kalalakihang walang malay. Ang dahilan ng pagkasira ng kagubatang ito ay ang pagkagambala ng mga namamaing akong ninuno. Sila ang nagbabantay sa lugar na ito, Dok. Alam kong imposible kung titignan sa pananaw ng siyensya. Ngunit tatanungin kita, bilang siyentipiko, may nakuha ka bang patunay na makapagpapaliwanag ng kaganapang ito? Wika ni Ruben. Hindi makapagsalita ang binatang doktor dahil maging siya hindi naniniwala sa bukasyong tinahak. At ang mas lalo pang nagpamangha sa kanya nang ilapat ni Ruben ang hawak na mutya sa mga libingan. Magpahinga na kayo, mga mahal kong ninuno. Wala nang manggagambala sa inyong pagkaimbing. Wika ng binata habang nakaluhod sa mga sinaunang puntod. Laking gulat ni Esmer
nang unti-unting magbalik sa dati ang itsura ng kagubatan. Mabaging langit. Ito ba ang tinatawag na himala? Tanong ni Esmer. Natawa si Ruben sa sinabi nito. Hindi, Dok. Ito ang kapangyarihan ng kalikasan. Hindi masamang pag-aralan ng mga bagay-bagay gamit ang siyensya. Ngunit kailangan din nating irespeto ang kapangyarihang taglay ng kalikasan at ng mga elementong nabubuhay dito, Dok. Paulit-ulit na inisip ni Esmer ang nangyari. Ngunit hindi siya makabuo ng kahit anong paliwanag sa mga nasaksihan. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, Ruben. Pero iisa lang ang alam ko ngayon. Totoo ang lahat ng sinabi mo sa akin. Kaso nga lang, hindi ko maaaring panindigan dahil alagad ako ng siyensya. Wika ni Esmer. Iginagalang ko po ang inyong propesyon, Dok. At alam kong mahirap ipaliwanag ang lahat. Kaya gawin mo kung anong sa tingin mong tama. Halika na. Bumalik na tayo sa baryo bago pa dumilim muli. Tugon ni Ruben. Pagdating sa baryo ay kinausap nito ang matandang pinuno. Pinaliwanag ng binata ang lahat ng naganap. Hindi makapaniwala ang matanda dahil isang sayantipikong katulad ni Esmer ang mismong nakapagpatunay ng hiwagang nangyari sa lugar. Talaga bang nangyari ang sinabi mo, Doc? O baka naman dahil lang sa pagod kaya nasasabi mo mga bagay na yan ay parang imposible? Tanong ni Tatang Munding. Hindi, Manong. Totoo ang lahat ng nakita ko. At sa totoo lang din po, parang nagdududa ako sa aking mga napag-aralan sa universidad. Kitang-kita ng dalawang mata ko eh. Wika ni Esmer. Bagaman mahalagang bagay ang mga natuklasan, pinili na lang itong itago ni Esmer. Alam niya sa kanyang sarili, maraming sasalungat sa kanyang mga paliwanag. Paano ba yan, Dok? Kailangan mo nang bumalik sa bayan. Tanong ni Ruben. Oo, Ruben, kailangan eh. Pero bibisita ako paminsan-minsan. Tugon ni Esmer. Kung ganun, Doc, dalin mo to. Wika ni Ruben. Sabay abot ng maliit na supot sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Esmer dahil ang binigay sa kanya ng kaibigan ay ang pagmamay-ari nitong mutya ng langgam. Teka, sandali lang. Bakit mo binibigay sa akin to? Hindi ba pagmamay-ari ito ng mga ninuno mo? Tanong ni Esmer. Oo, Doc. Pero sigurado ko, gusto din nila na mapasayo ang bagay na yan. Kaya ingatan mo yan para sa akin. At naway magsilbi itong alaala para wag mong kalimutan ang aral na nakuha mo dito. Tumangulang si Esmer. Sumakay na sa sasakyang maghatid sa kanya sa paliparan. Nanatiling sekreto ang lahat ng naganap sa lugar. Pinalabas na lang ng binata. Dinapuan ng sakit ang mga puno at unti-unti nang nababalik sa dati. Lumipas ang maraming taon. Ngunit hindi pa rin magawang makalimutan ni Esmer ang aral na napulot. Lalo na nang masaksihan nito ang kakayahan ng taglay na ipinagkalob sa kanya ng mutya ng langgam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emil. Taong 1992, probinsya ng Luzon.
Dahil maselan ang ating kwento, pinili na lang na huwag pangalanan ang probinsya kung saan ito naganap upang protektahan ang industriyang mababanggit sa kwento. Nang mga panong iyon, isang pahinante sa truck na bumabiyahing probinsya itong si Emil. Kadalasan silang naghahango ng mga isda, tuyo, alimasag, at kung ano-ano pang produkto mula sa dagat. Kung minsan ay naghahango din sila ng bagoong galing sa isang pagawaan. Mabenta ang bagoong nagawa ng mga ito, kaya malaki din ang tinutubo nila. Dito nagkaroon ng kakaibang karanasan si Emil. Kadalasan madaling araw silang bumabiyahe dahil may kalayuan din ang lugar. Mula sa Maynila, medyo mabigat na ang daloy ng sasakyan sa oras na tanghaliin sila sa daan. Bilisan mo, Emil. Baka abutan tayo ng traffic sa daan. Medyo marami pa naman ngayon yung aangkatin natin. Wika ng amo ni Emil na itago na lang natin sa pangalang Pidoy. Ayos, bossing. Ikakarga ko na lang po tong mga balding paglalagyan natin ng bagoong. Tugon ng binata. Ay, oo nga pala, buti napaalala mo ano. Hindi gaanong babad yung bagoong nakukunin natin ha. Pero nabayaran na yon. Kaya baka'y paiwan kita doon ng mga 2 araw. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang may-ari. Napangiti si Emil. Lingid sa kaalaman ng amo, kursonada nito ang anak na dalaga ng may-ari ng pagawaan. Nagkakausap na ang mga ito simula nung una silang maghango ng bagoong sa lugar. Walang problema, bossing. Gusto ko din kasi sa tabing dagat eh. Kaya kahit 1 linggo mo pa akong iwanan doon, ayos lang. Basta, mag-iwan ka ng pangkain ko ha. Baka mamatay ako sa gutom eh. Napakunot ang noo ni Pidoy dahil ang buong akala niya ay magrereklamo ang binata. Matapos maikarga ni Emil ang mga balde, kaagad silang bumiyahe. 3:00 pa lang ng madaling araw. Napakabilis na ng pagpapatakbo ni Pidoy. Bakit parang ang saya mo ngayon? Dati nakasimangot ka kapag mag-aangkat tayo ng tuyo ah. Pansin ko, sa tuwing kukuha tayo ng bagoong pormado ah. Wika ni Pidoy. Tumawa ng malakas ang binata, ngunit hindi ito nagsalita. Pagkarating sa lugar, kaagad ibinaba ni Emil ang mga kahong paglalagyan ng tuyo at mga banyera ng isda. Huli na nating pupuntahan yung pagawaan ng bagoong ha. Pagpauwi na ako, may iwan ka naman doon eh. Wika ni Pidoy. Walang problema, bossing. Halika na nang matapos na tayo dito. Tugon ng binata. Agad nilang kinarga ang mga toyo at sariwang isda sa truck. Matapos ay dumiretso ang 2 sa pagawaan ng bagoong. Kitang-kita ang ngiti ni Emil. Saka pa lamang naunawaan ng amo ang dahilan ng saya nito. Nako, kaya naman pala. O siya, sige na. Ibaba mo na yung mga balde. Nag-aantay na ang nobya mo. Wika ni Pidoy. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Sinimulan ang pagbababa ng mga balde. O Pidoy! Ang tagal niyong nakabalik ah. Ano? Ubus na yung hinango niyo nung nakaraan? Wika ng may-ari na itago na lang natin sa pangalang Mang Nelson. May 1 balde pa naman doon, Manong. Pero napakabenta kasi ng bagoong nyo eh. Hindi ko alam kung bakit ah. Pero kahit ako nasasarapan. Ano bang sekreto nyo? Wika ni Pidoy. Inakbayan ito ng matanda at binulungan. Kapag sinabi ko sa'yo, hindi ka na makakauwi sa inyo. Biro lang, wala namang mabigat na sikreto eh.
Kailangan lang malinis ang pagkakagawa at tamang timpla lang. Tugon ni Mang Nelson. Medyo kinakabahan si Pidoy sa sinabi nito dahil napakalaking tao ni Mang Nelson at kung hindi mo to kilala ay matatakot ka talaga. Grabe ka ha? Kamunti ka na akong atakin sa puso, Manong. Pero sige, hindi na kita tatanungin. Nga pala, kilala mo naman si Emil, di ba? Siya na lang ang maiiwan dito para bantayan yung mga bagoong na order namin. Wika ni Pidoy. O sige, ipapasalin ko na sa balde nyo para doon mababad ng husto. Tamang-tama yan pagbalik mo. Mabangong mabango yan. Tugon ni Mang Nelson. Matapos ay kagad nang umalis si Pidoy. Nakatayo lang sa sulok si Emil habang pinagmamasdang isalin ang kanilang bagoong. Nang mapansin niya ang tila kakaibang bagay na nakalahok dito. Teka, sandali lang. Parang daliri ng tao yun ah. Wika ng binata. Narinig ito ni Mang Nelson at natawa. Uy, ikaw talagang bata ka. Pinaglalaroan ka ng mga mata mo. Gutom lang yan. Halika na, kumain ka. Matapos ng tanghalian ay nag-ikot ang binata sa pagawaan. Nakita nito ang buong proseso ng paggawa ng bagoong. Mula sa pagpili ng mga isda hanggang sa paglalagay ng asin. Matapos ay pinapasok ito sa lugar kung saan tinitimpla. Akmang papasok sana si Emil sa lugar. Ngunit bigla siyang tinawag ni Mang Nelson. Hoy bata, hindi mo gugustuhin pumasok dyan. Lalo't hindi sanay ang sikmura mo sa mabahong amoy. Ang mabuti pa, samahan mo na lang yung anak ko mamasyal sa dalampasigan. Wika ni Mang Nelson. Naglakad si Emil papunta sa kinaroroonan ng dalaga. Kaso nga lang habang papunta ito, napansin niya ang kakaibang kulay ng likidong tumatagas mula sa loob ng pinag-iimbakan ng bagoong. Yana, hindi ba dugo yung tumatagas mula sa loob ng imbakan? Tanong ni Emil. Ano? Paano namang Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin dahil totoong dugo nga ang nakikita ni Emil. Ano bang meron dyan? Parang may tinatago kasi yung tatay mo eh. Kanina, pinigilan niya akong pumasok dahil sobrang baho daw sa loob. Wika ni Emil. Hindi naman nagsalita ang dalaga para makalimutan ng binata ang mga nakita. Inaya niya itong pumunta sa dagat. Ngunit sadyang hindi maalis sa isip ni Emil ang mga nakita. Pagsapit ng dilim, masayang nag-inuman ang mga manggagawa doon. Hindi naman umiinom ang binata. Pinili nitong tumambay sa ilang kababaihang naghahalo ng bagoong. Nagtanong-tanong ang binata. Sinasagot naman siya ng mga ito. Hanggang sa maalala ni Emil ang nakita sa imbakan. Ngunit nang itinanong ng binata ang tungkol dito, tumahimik ang lahat. Nakakapagtaka. Hindi pa man natatapos ang kanilang trabaho, isa-isang nag-alisan ang mga ito. Dito napagtanto ng binatang may kakaiba sa imbakan. Inantay nitong malasing ang lahat. At nang makatulog, nang tahimik na ang buong paligid, dali-daling bumangon ang binata at pumunta sa imbakan. Pagkarating doon, napansin nito ang liwanag na mula sa bodega. Nakakarinig siya ng mga kilos mula sa loob.
Dahan-dahang lumapit ang binata upang tignan mula sa maliit na siwang ang nangyayari doon. Nakita nito si Mang Nelson. May kung anong inihahalo sa mga bangang pinag-iimbaka ng bagoong. Nakasilid ito sa balde. At nang maiangat, dinakot papunta sa malaking tapayan. Kung titignan ay wala namang kaduda-duda sa kilos nito. Sa isip ng binata, sangkap lang ito ng kanilang bagoong. Ngunit laking gulat ni Emil nang aksidenteng mabitawan ni Mang Nelson ang timba. Tumapon sa sahig ang laman nito. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nagkalat ang utak ng tao sa sahig. Tinakpan ni Emil ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Marahan itong umatras. Sa kasamaang palad nakaapak ito ng sanga, dahilan para marinig ni Mang Nelson. Dali-daling nagkubli ang binata sa nakatumpok na sako ng asin sa gilid ng bodega. Tinakpan ang sarili ng trapal. Saktong paglabas ng matanda, dumaan naman ang 2 tauhan nitong susuray-suray sa kalasingan. Ay nako, kayo lang pala. Akala ko kung sino na eh. Magsuwi na nga kayo at magpahinga. Wika ni Mang Nelson. Nakahinga ng maluwag si Emil dahil hindi siya napansin ni Mang Nelson. Inantay niya itong umalis bago bumalik sa kwarto na tinutulugan. Patuloy na inisip ng binata ang nakita sa loob ng imbakan. Hindi nito mawari kung namamalikmata lang ba o talagang utak ang nakitang laman ng balding daladala ni Mang Nelson. Kinabukasan, maagang nagising ang binata dahil sa ingay ng mga trabahador na naghahalo ng bagoong. Paglabas ng binata, nakasalubong nito si Mang Nelson. Magandang umaga po, Manong. Wika ni Emil. Ngunit nakatingin lang sa kanya ang matanda. Ang buong akala nito ay nalaman ni Mang Nelson na sumilip siya sa imbakan kagabi. Matanong nga kita. Gusto ko magsabi ka ng totoo, Emil, ha? Po? Ano po yun, Manong? Magsabi ka ng totoo. Magkasintahan ba kayo ng anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Emil sa tanong ng matanda. Ngunit ganun pa man ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil hindi ang inaasahan niyang tanong ang ibinato sa kanya. Ano po kasi? Opo. Magkasintahan nga po kami. Tumangulang ang matanda. Sinabihan itong magkape sa loob ng tahanan. Nakasalubong nito si Yana. Kagad naman siyang inaya upang mamulot ng mga kabibe sa dalampasigan. Sa isip ni Emil, ito na ang pagkakataon upang masabi sa dalaga ang nakita sa loob ng imbakan. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, nakita ng dalawa ang tumpok ng mga tao. Dali-dali silang lumapit. Nakita ang nilalangaw na mga bangkay ng tao. Wasak ang ulo nito. Tila kinalkal ang utak. Halos masuka si Emil sa nakita. Kaya kagad nitong inaya ang dalagang lumayo sa lugar. Ano kayang nangyari sa mga yun? Halika, sabihin natin kay tatay. Magsasalita pa sana si Emil, ngunit nagdalawang isip ang binata dahil baka sabihin ng kasintahan na sinisiraan nito ang ama. Hindi mapakali ang binata. Unti-unti nitong natatahi ang mga pangyayari. Ngunit ganun pa man, hindi sapat ang mga ito para mapatunayan ang hinala. Kinagabihan kagaya ng nakagawian, nag-inuman ang mga tauhan ni Mang Nelson.
Medyo malapit na din si Emil sa kanila. Kaya kahit hindi umiinom ay nakaiupo ito at nakipagkwentuhan. Napag-usapan ng mga ito ang nakitang bangkay sa dalampasigan. Sino kaya yung pumatay sa mga taong yun? At saka, bakit kinuha yung utak nila? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Mang Nelson. Hindi ko din alam eh. Ang nakakapagtaka, ang sabi ng pulis may 2 maliit na sugat sa leeg. Yung 5 bangkay parang kinagatang kung anong hayop. Wika ng isa pa. Hanggang sa nagsalita si Mang Lindo, ang pinakamatanda sa kanilang lahat. Sa obserbasyon ko, Sigbin ang may gawa ng pagkamatay nila. Biglang nagtawanan ang mga kalalakian dahil alam nilang walang sigbin na nabubuhay malapit sa dagat. Ayan ka na naman, Mang Lindo eh. Sinabi ko na sa'yong hindi totoo ang Sigbin. At kung meron man, hindi sila nabubuhay sa tabing dagat. Tugon ni Oscar. Biglang naging sentro ng usapan si Mang Lindo hanggang sa tuluyang napikon ang matanda at nagpa siyang umuwi. Kinabukasan pagkagising ni Emil, muli na namang nagkakagulo sa dalampasigan. Kagaya nung isang araw, 5 katao ang natagpo ang patay. Parang sunod-sunod na yung pagkamatay ng tao dito ah. Hindi to normal. Wika ni Yana. Oo nga eh. Ang nakakapagtaka pa, 5 tao ang namamatay kada araw. Tugon ng binata. Lingid sa kaalaman ng 2 nasa likod si Mang Lindo. Sinasabi ko na nga ba? Sigbin ang may gawa nito. Ayaw niyong maniwala. Pustahan tayo. Lilipas ang isang araw. Magsisimula na namang pumatay ang nilalang. Magpapahinga ito at hindi kakain sa loob ng isang araw. Wika ng matanda. Dali-dali itong umalis at kagad sinundan ni Emil. Manong, sandali lang po. May itatanong po ko sa inyo. Tungkol po sa sigbin na sinasabi niyo. Huminto ang matanda at nilingon si Emil. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko? Kaya sa palagay ko, masasayang lang ang oras ko sa pakikipag-usap at pagpapaliwanag. Wika ni Mang Lindo. Hindi, Manong, ang totoo. May hinala ako kung sinong may gawa nito eh. Natatahi ko na ang mga pangyayari. Wika ni Emil. Kung ganon, halika. Doon tayo mag-usap sa bahay. Muling wika ni Mang Lindo. Kagad silang pumunta sa tahanan ni Mang Lindo. Napag-alaman ni Emil na isa palang albularyo ang matanda. Matagal na akong huminto sa panggagamot. Ngunit naroon pa rin ang kaalaman ko at kakayahan. Kaya maupo ka. Pag-usapan natin ang nangyayari. Naupo si Emil sa mesa. Sinimula ng kwento. Nung kakarating ko lang po, nakita ko may tumatagas na dugo mula doon sa imbakan ng bagong. Tapos nung sinubukan kong puntahan, hinarang ako eh. Yung may-ari, tinanong ko din yung iba pang trabador, kaso ayaw nila magsalita. Wika ni Emil. Sinasabi ko na nga ba? Napapansin ko din yon. Alam mo ba kung ano ang totoong dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa kanya? Wika ng matanda. Hindi po, Manong. Bakit po ba? Mukhang mas malaki pa tong bahay nyo kaysa sa kanya eh. Tugon ni Emil. Dahil kung titignan, mahahalatang nakakangat sa buhay ang matanda. Kagaya ng sinabi ko, hindi dahil sa pera ang pagtatrabaho ko kay Nelson. Gusto kong malapit sa kanya at ibinunyag ang tinatagong lihim ng matandang yon. Wika ng matanda. Dito mas lalong tumibay ang hinala ni Emil. Nung isang gabi,
Nakita ko siya naghahalo ng mga sangkap ng bagoong. Aksidenteng natumba yung balde. Nakita ko yung utak ng tao. Yun po yung laman. Tumawa si Mang Lindo at tumugon. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko sa matandang yon. Emil, ginagamit niya ang mga sigbin upang pumatay. At ang utak ng mga biktima, hinahalo niya sa mga bagoong. Biglang nangilabot ang binata. Dali-daling tumayo. Naalala ang biniling bagoong. Oh, saan ka pupunta? Yung mga binili naming bagoong, hindi pa yun gaanong nabuburo. Malamang may makikita tayong patunay. Tugon ng binata. Kagad sinundan ni Mang Lindo ang binata. Pagdating sa bahay ni Mang Nelson, pinagkukuha ng binata ang baldeng pinag-imbakan ng kanilang biniling bagoong. Isa-isa itong binuhos sa lupa. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatapon yung bagoong? Tanong ni Mang Nelson. Saktong dumating ang amo ni Emil. O Emil, anak dag. Anong kabaliwan niyang ginagawa mo? Bakit mo tinapon? Ang mahal-mahal ng mga yan eh. Wika ni Pedoy. Patuloy namang itinatapon ng binata ang mga bagoong. Hanggang sa tumambad sa mga ito ang hinahanap ng binata. Ayan, ipaliwanag mo sa amin yan, Mang Nelson. Paanong may nakahalong utak ng tao sa mga bagoong na ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Pedoy. Mabuti na lang at walang ibang tao sa lugar. Natuklasan mo pala yung sekreto. Ngayon, talagang hindi na kayo makakaalis ng buhay dito. Wika ni Mang Nelson. Hindi makapaniwala si Pedoy sa mga nakikita at naririnig. Hindi rin ito akalain. Totoo pala ang sinabi ng matanda sa kanya nung magtanong ito tungkol sa sikretong sangkap. Tinapik ng matanda ang dalawang malaking tapayan sa tabi ng bodega. Naglabasan mula doon ang dalawang sigpin. Mukhang hindi na ako mahihirapang maghanap ng bibiktimahin. Wika ni Mang Oscar. Sabay senya sa dalawang sigbin. Naglakad ang mga ito papunta kina Emil. Akmang sasalakay sana. Biglang lumitaw ang isa pang malaking sigbin. Kakaiba ang itsura nito. Kulay puti ang balahibo at may mga sungay ng kagaya ng usa. Ano Nelson? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi lang ikaw ang sigbinan sa lugar na ito. At sa nakikita mo, siguradong mas nakakataas ako sa'yo. Halata ang gulat kay Mang Nelson. Hindi nito akalaing sigbinan si Mang Lindo. Isang unlaon ang alaga ng matanda. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero dahil alam niyo ang sikreto ko, wala ni isa sa inyo makakaalis ng buhay sa lugar na to. Wika ni Mang Nelson. Pasensya na, pero hindi hahayaan ng alaga kung gawin mo ang gusto mo. Wika ni Mang Lindo. Kagad sinugod ng unlaon ang mga alagang sigbi ni Mang Nelson. Binali nito ang leeg ng dalawang kalaban. Matapos ay tumayo ito sa harapan ni Mang Lindo. Hinimas-himas ng matanda ang ulo ng unlaon at muling nagsalita. Hindi namin ipapaalam sa lahat ang sikreto mo. Sa isang kondisyon, umalis kayo ng pamilya mo sa lugar na ito. Wika ni Mang Lindo. Bagaman labag sa kalooban, walang nagawa si Mang Nelson kung hindi sundin ang sinabi ng matanda. Hindi ito ang huli nating pag-aarap ha? Tandaan mo, babalikan kita.
Wika ni Mang Nelson. Kinagabihan ay lumantad ang malaking sunog sa pagawaan ng bagoong. Maging ang tahanan ng matanda ay natupok. Walang natira. Halos hindi sila makapaniwala sa nangyari. Hindi rin lubos maisip na ang inaangkat na bagoong hinahaluan ng utak ng tao. Halos masuka ito sa tuwing maaalala ang nakitang tanawin nang ibuhos ni Emil ang balde ng bagoong. Simula noon, hindi na sila nag-angkat o naghango pa ng bagoong kahit saang parte ng bansa. Napobya sila sa nalaman na ang lihim na sekreto ng bagoong ay utak ng tao. At dahil tungkol sa kalikasan ng kwento natin ngayon, tanga na mula sa kalikasan, pakita ko lang din mga kabayan yung ating tubig ng Banahaw necklace. Ang laman nito, tubig na mula pa sa Mount Banahaw. Alam naman natin kung gaano nagmimilagro yung tubig ng Banahaw Waterfalls. Ito yung laman. Anong bisa nito? Binibigyan tayo ng cleansing ang ating katawan at espiritu at nilalayo tayo nito mga kabayan sa panganib at problema. Ang sign na naging epekto sa atin ng necklace, yung tubig nito sa loob nagiging itim or unti-unti siyang nauubos. Kaya naman meron tayong tubig ng Banahaw din na 100 ml. Kapag naubos to, ilalagay nyo lang yung tubig dito sa loob ng necklace natin. At syempre, wag na wag yung kakalimutan yung dasal na nakapaloob dito sa tubig ng Banahaw. May kasamang instructions kung paano to gagamitin mga kabayan. Kung interesado kayo, nasa comment section ang link ng store, i-visit nyo na lang. Ang ninuno. Ang ninuno.